Hi! Hello guys! Ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video because 10 days, for 10 days, nagstay ako sa Philippines for a vacation. It's a quick vacation, so now lang ulit ako nakapag-upload ng videos at hindi rin ako naka-attend ng market day noong August 1st kasi kararating ko lang din. So ngayon, I'm going to show yung mga gawa kong inventory for my upcoming market this September. I have 2 market upcoming. Una, yung dito sa amin sa Roma, kasi every first Saturday of the month, and then the following day, which is Sunday, sa kabilang town naman. So, that weekends, meron akong market day. So, ito, papakita ko, ito yung mga nagawa ko for 2 weeks. Ito yung 2 weeks inventory na ipapakita ko kung ano may yung mga nagawa ko. So, unahin natin dito sa axolotl. So, ayan, gumawa ko ng axolotl. Bali, dalawa lang yung nagawa ko kasi meron pa akong dalawa din na natira. So, depende kung meron pa akong time, baka gawa pa ako ng mga ibang kulay. So, very popular itong axolotl dito. So, usually yung mga pattern is YouTube or Instagram. So, this one, nakuha ko to sa YouTube. The next, itong Papa Jesus. This is free pattern sa YouTube. So, very popular to. So, gumawa ko ng 4 this time. Ay, no, 5 pala ang aking nagawa. So, kung interested kayo sa pattern na to, ito ay only available sa YouTube. Just type mo lang crochet Jesus, something like that. So, ayan. Very popular to. Nag-try lang akong gumawa ng dalawa. Pinost ko sa Facebook ko. May umorder na isa na taga dito lang din. So, gumawa ulit ako ng panibago. So, ayan. Then next is this, what do you call this? This is mallard duck. Itong pattern na tong mallard duck ay pattern to ng rubber ducky na meron ako. So, dalawa ginawa ko, but I can't find the other one. So, ito siya. So, mallard duck. So, yung pattern na to is from rubber duck, kaya nang sabi ko. So, prinihan ko lang. So, this is brown. Tapos, nung nag-increase ako sa neck, na ginawa kong white. And of course, dito sa pinakaulo, yung pinaka-dark green. Then ito, yellow beak after kong magawa lahat. So, this is a no-sew pattern. So, pag sinabing no-sew, ibig sabihin, hindi mo na kailangan tahiin. So, you crochet along, except for the beak. But the beak is, you need just to attach it. Next is this one. This is a Pokemon ball. This Pokemon ball, very popular. Actually, yung Pokemon dito, very, very popular dito. So, ayan, nilagyan ko siya ng chain para yung mga bata pwede nilang ilagay sa kanilang bag or sa kanilang sa car ng parents nila. So, ayan, because sometimes kahit yung mga parents gusto din nila ng Pokemon. Ayan. This is called Pokeballs. Ayan. So, aside sa Pokeballs, gumawa din ako ng this is a Diglett. This is also Pokemon. This is they call the like a mole, Pokeball. This is kasama to sa mga Pokemon characters. Hindi ako masyadong familiar sa mga Pokemon characters, pero makikita mo yung mga crochet patterns na nag-evolve, nagkakaroon ng mga Pokemon characters. So, dinaray ko tong pattern na to. So, this is Diglett. They call it Diglett. This is also no-sew. So, start from the top, the brown one, and then you attach this is a bubble stitch of the nose, and then this is gray. So, these are all bubble stitch. So, this is no-sew. So, very easy lang to. Siguro mga the most 5 minutes ko itong natapos. Very quick lang siya. The next is, of course, this one, tinaray ko naman ang Minions. So, first time kong gumawa ng Minions,
Medyo matrabaho tong Minions kasi you separate this one eh. Kailangan mong tahiin to, gawin itong mata. And then, from yellow, then you have to change sa black. And then, this one is bubble stitch. And this one is change to black, to blue, and then change to black. So, this is also no-sew pattern. So, madali lang siya. This is from Instagram pattern to. So, lahat ng mga paninda ko sa market ko are mostly free patterns. Not unless may magpapagawa sa akin ng custom order na paid patterns. So, dun lang ako bumibili ng pattern. Pero mostly is free patterns kasi marami namang free patterns sa Instagram and sa YouTube. Minsan kasi mas maganda rin yung napapanood mo kung paano yung paano yung mga stitches na gagawin. Pero kung marunong ka na, kahit magbasa ka lang ng pattern, maiintindihan mo na. Pero if you're a beginner, mas maganda yung, tulad ko dati, nung beginner ako, mas gusto ko napapanood ko, mas, kumbaga visual, mas maganda yung nakikita mo kung paano, especially pag nag-change yan, tulad nito, ng colors ng yarn. So, next pattern naman is, the next inventory that I made is yung Kirby. Itong Kirby na to, very popular to dito. So, first time ko namang tahiin yung mata ni Kirby. Ayan, kung makikita ninyo, in-embroidered ko yung mata ni Kirby kasi hindi naman kasi pwede yung felt. Although pwede ka gumamit ng felt paper, pero mas prefer kong tahiin. So, na-post ko sa aking YouTube channel kung paano ko tinahito. Ayan. So, madali lang naman siya. Uunahin mo lang naman yung black, and then sa taas, patungan mo lang ng white, and then sa baba, patungan mo ng like sky blue. So, ayan. So, nilagyan ko rin siya ng little keychain para pwede rin nilang ilagay sa bag nila or kung saan man nila gusto ilagay ng mga bata. Kasi, kaya usually, mga ginagawa ko yung mga ganito lang kaliliit kasi mas mabenta to sa mga bata kaysa yung malalaki. Kaya, like ng mga ganito, binibenta ko na to ng $5. So, mabilis na itong mabili ng mga bata. This na depende. May mga market days ako na hindi siya mabibenta, pero sa following market day ko ng next Saturday, nabibenta siya. So, hindi pare-pareho din. Pero, gumagawa ako ng mga ganitong inventory for my future also, kung sakaling hindi siya mabenta on that day. So, next one, dito naman tayo sa medyo malalaki ng konti. Ito naman ay ang cat. So, this cat, this is mini cat actually kasi medyo maliit lang naman siya. So, this one is also no-sew. So, most of my patterns are no-sew talaga kasi una-una, mas mabilis siyang gawin, hindi siya time-consuming. So, this is also a free pattern from YouTube. So, ayan yung, dalawa lang yung nagawa ko kasi meron pa yata akong 3 natira. Pero nag-iisip ako kung gagawa pa ako ulit. Kasi ang sunod ko naman na market is September 5 pa naman. So, and as of today, it's only, pa lang naman, August 14. So, meron pa ako another 2 weeks to make. Depende kasi, minsan kasi, mas gusto kong gumawa ng mga bagong inventory para may bago akong medyo, meron akong bagong may offer. So, next one naman is the turtles. So, I made 2 turtles. So, this is the sunflower turtle. Every time na gumagawa ko ng sunflower turtle, lagi siyang nabibili. For some reason, medyo popular ang sunflower. Like any sunflower here na bibili na gagawin mo, mabenta siya. Kasi may mga tao nang kukolek ng sunflower. So, this is a sunflower turtle. This is also, this is low sew. They call it low sew kasi you have to make these fins separately. So, 4. And then, yung head. Tapos, pag ginawa mo na yung shell, mag-change ka ng color ulit sa body color, then tsaka mo siya i-attach. So, this pattern is, the turtle pattern is in YouTube. Pero yung sunflower, freehand ko na kasi madali lang naman. Palitan mo lang naman ng brown, tapos yung yellow, kuha ka lang sa YouTube channel, YouTube tutorial or pattern for sunflower petals. So, pwede na yun.
Kumbaga, i-adjust mo na lang dun sa rows ng shell mo. Ayan. So, I also made this one. This in white naman. So, this is pink. Ayan. This is pink naman. So, same with that. Same pattern lang din. Pinalitan ko lang yung kulay ng shell and then yung body color is light pink and then I put white petals. So, ayan. The next one, I made a jellycat. Kung familiar kayo sa jellycat, ito yung parang mga stuff, kahit animal or, mga bagay or anything na nilalagyan ng mga feet. So, this one is a sun, they call it sun jellycat. So, this is also, sinubukan ko lang last time gumawa nito at, nabenta naman siya. So, ginawa ko. Usually, gumagawa lang ako ng mga 2 to 3 items ng inventory kasi, I'm testing water kung mabili ba siya o hindi kasi minsan mahirap din gumawa ng masyadong madaming gagawa ko ng mga 5, hindi naman mabebenta, masasayang lang din. So usually gumagawa lang ako 2 to 3. So for the sun, gumawa lang talaga ako ng 2. Last time na gumawa ako, nabenta naman siya. And then this time naman, gumawa ako ng clouds. So ito yung pattern ng clouds. Actually yung pattern na to is keychain. Gumamit lang ng acrylic or I don't know if it's acrylic or cotton yarn. Pero ako, gumamit ako ng chunky yarn or yung bulk yarn kaya medyo malaki siya. So, ito naman yung clouds. Inisip ko pa kung gagawa pa ako ng moon or another cloud. So, depende pa. Depende pa kung ano pa yung mga kailangan kong gawin sa inventory ko. Then the last one is the dinosaurs. Gumawa ko ng dinosaurs kasi marami akong ganitong klaseng yarn. Yung mga ganitong mga printed na mga yarn. So, ito, ginawa ko, this is like a baby T-Rex. Ayan. Kahapon ko lang ito natapos, itong 2 yarn. Ito ay, itong pattern na ito nakuha ko sa Pinterest. So, ito naman ang Stegosaurus. So, ayan yung, meron pa akong isang klaseng ganitong yarn na green naman na iniisip ko gagawa naman ako ng Brontosaurus. So, mamaya, gagawin ko yon. So, yung mga gagawin kong mga panibagong inventory, from here on, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano naman yung mga natapos ko. And then, papakita ko lahat yung mga nagawa ko para sa susunod ko na, para sa market ko na darating. So, ayun. So, ito, usually, itong mga pattern na ginagawa ko, ay mga pattern, mga crochet na ginagawa ko, lagi kong mini-make sure na free pattern lang siya. Kasi, minsan mahirap din na yung bibili ka ng pattern, kasi sa market ko dito, hindi naman kumbaga yung demographic, hindi ka pwedeng masyadong magmahal ng presyo. So, kailangan yung sakto lang. Although, yung market na pinatinan ko is free naman siya, free for vendors. So, usually every first Saturday dito sa local town namin. Dito sa town namin, we only have 10 to 11,000 population. So, very little lang siya. So, free lang yung event. Free yung vendor pag magtitinda. So, kumbaga parang wala kang iniisip na kailangan money back mo yung vendor fee mo. So, okay siya. Then, yung isa ko naman is in the next city, which is in Rio Grande, kasi I'm here from Texas. So, Rio Grande, it's just like 10 minutes drive, 10 to 15 minutes drive. Doon naman is indoor. So, maganda siya indoor kasi super init dito sa Texas. Free din siya. Ngayon nga lang, hindi siya ganun, kumbaga iba-iba. Last time, hindi rin ganun kalaki yung sales ko. Pero okay lang naman. Wala namang, kumbaga, nothing to lose kasi wala naman akong iniisip na vendor fee na kailangan bumalik yung pera ng vendor fee. Yun lang talaga. It takes talaga your time to go to set up. Pero kung enjoy ka naman, kumbaga parang, parang nag-enjoy ka, parang okay lang. Diba? So far, yun yung mga aking mga nagawang mga inventory for 2 weeks. Then, sa susunod, papakita ko ulit yung panibago kong gagawin. So, salamat and see you on my next video. Woo!